Habang hinaharap ang mga gawaing bahay, tinuturuan din ni Nanay Florentina ang anak na si Miko sa kanyang assignments. Ganyan namin dinatnan ang mag-ina sa kanilang bahay sa General Nakar sa Quezon. Postura pa lang, pati sa pagiging seryoso niya sa ginagawa, malalaman mo agad na mahilig mag-aral itong si Miko. Pero halata niyo ba sa pangangatawan niya na 13 years old na siya? Napatrobak si Nanay Florentina sa panahong ipinagbubuntis pa niya si Miko. Ako po ay naglalako ng isda. Hindi ko po alam na ako po ay naglilihi na nung sa impanta. Ngayon po nakakita po ako ng fried chicken na yung pong inikot-ikot sa impanta sa may Banugaw po. Parang gustong-gusto ko po na yun. Hindi ko po namamakain. Pag bumili ako ay sa dami ng anak ko, ay pambaon na lang po nila at pambigas na laang. Kaya hindi ko po nabili siya. Umuwi po ako, hindi hanggang sa tingin na laang po. Tuwan-tuwa naman po ako pag nakikita ko siya. Sa mga unang buwan ng kanyang pagbubuntis, wala namang problema. Pero nung pasyam na buwan ang kanyang tiyan, Doon sa ultrasound po, ay hindi po pinakita sa akin yung ultrasound. At baka daw po pag ako'y nanganak, kaya ako'y ma-high blood. ang kanyang anak na si Miko isinilang na walang mga kamay at ang kanyang mga paa hindi kumpletong nabuo. Sa dami po ng aking inanak, ay sabi ko ay iyon lang ang nagkaroon ng ganayong kapansanan. Nalungkot din po ako, siyempre sa dami ko ng inanak ay siya lang yung nagkaganayon. Sa kabila nito, tila naging swerte ng pamilya si Miko. Masipag pumasok sa eskwela at matataas pa ang marka. At bukod sa academics, bibo rin si Miko pagdating sa talent. Siya po ay mahilig siya ay sa talent niya ay sayaw. Masaya po para pong nakaka-proud po siya. Ngayon, grade 6 na si Miko sa General Nakar Central School. Favorite niya yung mga subject kung saan mahina ang maraming estudyante ngayon. Reading, writing, pati math. Nagpakitang gilas pa nga siya sa aming team sa pagsagot ng multiplication problems sa Pisara. Si Miko, nung nakilala ko siya, nag-improve siya sa socialization niya. Kasi noon, syempre, siguro, nahihiya siya kasi yung situation niya, tapos sa family niya, alam din siguro na minsan kulang talaga. Minsan naglalakad pa yan. Pero yung improvement niya, nung pag nakita mo siya, "Hi ma'am, good morning ma'am, kumusta po?" Siya na yung nag-uumpisa na magkuha ng conversation sa inyo. So hindi na siya nahihiya. Siguro accepted niya na belong pala ako dito. Pwede naman pala. Yun. Titingnan natin physically, kulang siya. Pero siya ay pasok ng pasok. Na-curious tuloy kami. Ano kaya ang gustong marating ni Miko sa kanyang paglaki? Pulis po. Ayun po, para po maano po yung mga masasamang tao, para ikulong po. Pag nakakakita ka ng pulis sa daan, anong Nagaganito po ako, nagaganyan po, ganyan. At sumasaludo Oo, ka? ganyan po. Pag nakikita ko pa, bawa po, nasa kotse siya, ganyan po ako. Pag tumitingin po sila sa akin. Hindi lang yan, dahil may pangarap din si Miko para sa kanyang pamilya. Makapagtapos po sa pag-aaral. Ano yun po. Tapos po mag-ano po sa mga polis na ng mga papeles po, ganyan. Para po maka-enroll po sa pag-ano po. Ibibigay ko po yung sahod po sa kanya, ganyan. Para mabuhay po kami, ganyan. Kasabay ng aming pagbisita kila Miko sa Quezon, nakatanggap sila ng magandang balita mula sa kanyang paaralan. Yes po, confirmed po. Kinonfirm ko din po dun sa teacher na gagraduate na siya. Here. Napakalaking bagay nito para sa tulad ni Miko na may kakulangan sa pangangatawan. Bye. Good. Isa pang pumipilay sa kanila ang kabuhayan. Paglalako ng isda ang pinagkakakitaan ng kanyang nanay Florentina sa loob ng mahigit isang dekada.
Pagka po halimbawa po sa ang pakyaw namin sa isda, ay halimbawa po 180. Ginagawa ko po 200, may 20 po ako. Ay pag po ang lako ko po ma'am, may halimbawa 15 kilos, di ako may 300 ma'am. Di makakabili na ako ng bigas na NFA, tapos ay may ulam po naman binibigay. Sila po yung nagpapahingi na ulam na yung pong mga reject. Yung mga reject pong mga isda ay binibigay sa amin. Ay di akin sinasabawan at ginugulayan na laang. Napakahirap, hindi ba? Bukod kasi kay Miko, meron pa siya mga kapatid. Hindi lang isa, hindi dalawa, hindi rin tatlo, kundi 6. Lalo pa sila nalugmok nung pumanaw ang kanilang padre de pamilya. Nung pong namatay siya yung aking kasamahin, ay talaga pong napakalungkot at nag-iisa lang po akong naghahanap. May nagpapahingi naman po mga anak ay siyempre hindi po sasapat. Ay di ang ginagawa ko po, ako po ay yung kalapit bahay ko pong iyan, nag-iisda. Tuwing maga po, itinitinda ko po siya. Tapos pagdating ng hapon, ay may bigas na po, may ulam. Tapos may pambaon na sila. Kaso hindi pa rin po sapat dahil sila nga po ay nag-aaral ay 7. Sa mga panahong ramdam na ramdam ng pamilya ang pagiging isang kahig isang tuka, aminado si Nanay Florentina. Natatanong ni Miko kung bakit ba ipinanganak siyang may hindi pangkaraniwang kondisyon. Ngunit, sabi mismo ni Nanay Florentina, Pexman, hindi niya kailanman pinaramdam kay Miko na siya ay pabigat. Pahirap bang maituturing kung genius ang anak? Yung mga kapatid po naman niya, ay siya naman po ay tinutulungan din ng mga kapatid na para po siya ay na yung kapansanan niya ay tanggap naman ng mga kapatid nung kanilang kay Miko. Pero minsan, hindi pa rin naiwasan ni Nanay Florentina na mangarap. Dakila ang maging PWD na napakagaling sa klase. Kaya hangad ni Nanay Florentina, tunay na mabigyang pugay ang pagsisikap ni Miko sa kanyang pagtatapos. Wow. Enero pa lang ngayon, pero i-advance ko na ang graduation gift ko para kay Miko. Eto na ang mga bagong uniform para isputing sa pagpasok. Meron ka na ring insulated lunchbox at water bottle. At syempre, iba pang school supplies. Binigyan pa ng kapatid mo ng bagong mga pamporma si Miko dahil deserve mo yan. Salamat po. Marami pong salamat kay Rapi Tulfo sa inyo. At sana po pati po sa staff ni Rapi Tulfo, yun lang po. Malaking bagay na po ito sa amin. At ito po ay matutuwa ang aking mga anak pagdating. Maraming salamat po. Pero, teka, hindi pa dyan natatapos ang aming sorpresa. Dito sa kapatid mo, naniniwala ako na ang kahit anong pangarap, gaano mang katayog, kakayaning matupad. Kaya naman, sa maliit naming pamamaraan, tinupad namin ang biggest dream ni Miko. Pagdating sa Quezon Police Provincial Office, agad na nag-formation ng mga pulis. Sabay saludo sa future officer nilang si Miko. Pati hepe nila, sumaludo. Mismong provincial director din ang nag-tour kay Miko sa kanyang opisina. Pinanood nila kay Miko ang ilang training courses na pinagdaraanan ng mga magpupulis. Feeling VIP talaga si Miko dahil guest of honor na, may certificate of appreciation pa. Certificate of recognition is awarded to Miko Cuerdo in grateful recognition of his esteemed presence during his courtesy visit to the office of the Provincial Director, Quezon Police Provincial Office. Pero teka, sample nga dyan ng battle cry. Magpugay kamay. Ha! Sa moment na ito, maliwanag pa sa sikat ng araw para sa amin at sa lahat ng iba pang nakasaksi. Natuto pa rin ni Miko ang pangarap na maging pulis. Huwag mo kaming bibiguin, ha? Yan, kaya pag naging pulis ka at naging hepe, yan, ang picture mo dito, mapapasama dito.